Nakakabahala, no? Kasi we came to a point na parang naiisip na ng mga tao na baka meron na tayong undeclared martial law. Kasi parang talagang ang pagsusupil of course, yung rights natin to assembly na sinasabi natin, at tapos yung nangyari doon sa Bustos, na makikita mo na yung mga pulis mismo ang naghaharang ng mga daan. You know? So, hindi naman tayo terorista. Hindi naman tayo mga NPA o hindi naman tayo magpapasabog ng isang lugar, you know. So, bakit ganon ang pagtrato, no, sa atin na ito naman karapatan natin, no, na magsalita. 'Yun ang talagang very critical, at saka 'yun ang talagang nakakabahala. Ano bang kinatatakot ng Malacanang? Sabihin na natin may 50,000 na pupunta doon sa rally. Anong kinatatakot nyo? Hawak nyo ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno. Bakit nyo katatakutan ang boses ng 50,000 na katao na yun nga po ang problema, maliit nga po yung venue, so mga 50,000 ang kakaya dyan, sinupil nyo pa. At darating po kami sa punto na milyon na po ang magmamarcha, at pag nangyari po yun, na milyon-milyon ang magtipon, baka hindi na po mapigil ang pagmarcha sa Malacanang. So wag nyo na po antayin yon, dahil habang sinusupil yung karapatan, ito po ay parang pressure cooker na talagang patuloy ang pag-init, patuloy ang paggulo ng galing ng taong bayan, at kapag hindi po yan hinayaang ilabas at walang pagkakataon na isa publiko ang nasa loobin ng taong bayan, tuluyan na po yung sasabog. Ayun po, narinig po natin yung mga koda ni Vivian Velez at saka po ni Harry Roque. Una po sa lahat, Harry Roque and Vivian Velez, yung lugar na gusto nyong pagdausan ng inyong pagtitipon or peace rally, ewan ko ba kung bakit nyo tinatawag na peace rally yun or prayer rally, ang daming nananawagan ng kudita at withdrawal ng suporta ng kapulisan at kasundaluhan sa gobyerno or kay PBBM. So, kung sa inyo peace rally yan, para sa amin hindi. Pero going back, yung pong lugar na gusto nyong pagdausan ng peace rally nyo, ay baluarte po yan ng mga supporter ng Pangulong Marcos Jr. at ng mga kakamping. Unang-una, nasa Luzon po. Pangalawa, Bulacan, no? Kung tama po yung pagkakaalala ko, si Bulacan Governor po, no? Ayan po, ay isa po siyang kakamping. Sumuporta po siya kay Atty. Leni Robredo. Pwede niyo i-double check. And then later on, after election, nagpakita na rin po siya ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi tapos na po ang eleksyon. Kailangan na po natin magsama-sama para po sa ating bansa. Ganun po dapat, no? So, yung Bulacan at ang Luzon ay baluarte po ng mga supporters ng mga kakamping at ng Pangulong Marcos Jr. So, kung ako po tatanungin nyo, ayaw po ng mga tao dito ng ganyang pagtitipon na nananawagan na mag-resign ang Pangulong Marcos Jr. Ayaw po ng mga tao dito, lalo-lalo na ng mga taga-Bulacan. Kaya nga, wala pa yatang 100 ang nakita namin pumunta doon, no? Nung umaga or tanghali. Tanghali na yun, parang talagang mabibilang mo yung mga taong naan doon. Mga vloggers lang yata. Pangalawa, sinasabi nga po ni Harry Roque na tila parang natatakot daw po ang gobyerno, no? Dahil sinasabi niya, nagbigay siya ng figures, no? Kung 50,000 daw yung pupunta, wala naman daw dapat ikatakot. Yun po yung pagkakaintindi ko. At baka daw humantong pa sa milyon ang magmamarcha or ang magtitipon-tipon. Nako, Harry Roque, ako po ay makikipagpitpitan ng itlog. Hindi po aabot sa milyon ang sasama sa inyo para sa inyong kagustuhan dyan sa inyong rally, no? Kung sinasabi mo na 50,000 ang maaring magtipon doon sa Bulacan, dapat umaga pa lang, no? Umaga pa lang, wala pang araw, marami nang nakaumpok dyan, no? Kaso nung nakikita namin yung video na sinashare nyo, tanghali na, maghahapon na, tila mga vloggers lamang ang naan doon, no? Kokonti, wala pa yatang 100 or 200. So, hindi ako naniniwala na aabot ng 50,000. Yung sa Liwasan Bonifacio, I think, nasa 2,000 to 3,000 lamang yun no? Yung una nilang prayer rally dito sa Luzon. Hindi umabot ng 50,000 yun. Paano pa sa Bulacan? Na uulitin ko, Bulacan ay baluarte po ng mga kakamping at ng mga PBBM supporters, no? Hindi nila gusto na, sa tingin ko, hindi nila gusto na magdaos ng ganong rally na kontra sa sinusuportahan nilang gobyerno ngayon. No? So, Harry Roque, mukhang nananaginip ka ng gising. Hindi aabot ng 50,000 yun. At lalong hindi aabot ng milyon ang sasama sa inyo kung kayo man ay lalabas sa kalsada. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, noon pa lang, no, nakikita na sana ang massive na puwersa ng mga tao na sumasama sa inyo. But apparently, hindi po evident, no, yung mga figures na sinasabi mo. Umay na po ang mga tao sa mga ganyang paandar nyo.
Ang gusto na ng mga tao ngayon ay magsama-sama para itaguyod ang Pilipinas. At lalong-lalong gusto ng mga tao na magsama-sama para idepensa, ipagtanggol ang ating karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Yun po ang gusto ng karamihan sa mga Pilipino ngayon. At hindi yung sumama sa inyo. Na parang, imbis na magtulungan tayo, ang ginagawa nyo ay gusto nyong humiwalay. Tama ba yun? Kayo yung may kagustuhan na humiwalay ang Mindanao. Yung mga kasamahan nyo dyan, gustong ihiwalay ang Mindanao. Yung mga kasamahan nyo nagsasabi ng Imperial Manila versus Magindanaons. Tama ba yun? Hindi nakakatulong sa Pilipinas yan. Hindi yan ang gusto ng majority ng mga Pilipino. Siguro kayo-kayo lang. Kaya hindi kayo magtatagumpay dyan. Pinapagod nyo lang ang sarili nyo. Bakit ba hindi nyo na lamang irespeto? Intayin nyo na matapos ang termino ng Pangulong Marcos Jr. Kami nga mga kakamping, kami yung natalo eh. Pero kami, rumerespeto kami at tumutulong kami, sumusuporta kami sa kanya para paunlarin ang bansa. Dapat po ganun ang mindset natin. Kung totoo pong mahal natin ang Pilipinas at mahal natin ang mga kapwa natin Pilipino, hindi natin istorbehin ng Pangulo. Tulungan na lamang po natin. Again, umay na po ang mga tao. Hindi aabot ng milyon ang magmamarcha kasama nyo. Confident po ako sa sinabi kong yan. Hindi aabot ng milyon ang magmamarcha kasama nyo. Hindi po yun ang gusto ng majority. Isa pa, dun sa sinabi ni Vivian Velez, no, pagkakatanda ko para daw may undeclared martial law na. Isang malaking kalokohan yan. Walang undeclared martial law. Wala namang curfew. Malaya naman nakakalabas ang mga Pilipino. Nakakapag-bar pa nga eh. Malayang nakaka-uwi ng hating gabi. Walang curfew. Wala po yung mga bagay na nararanasan kapag may martial law. Malayang nakakapagsalita ang mga tao sa social media, sa publiko. Malayang nagagawa ang mga gustong gawin. No? Malayang nakakabatikos sa gobyerno. So, isang malaking kalokohan yung pagsasabi na merong undeclared martial law. Baka sa inyo lang, no? Yan ang pakiramdam nyo. Dahil hindi nasusunod yung gusto nyo. Hindi nyo napapasunod ang Pangulong Marcos sa gusto nyo. Kasi hindi naman siya puppet. Hindi naman siya sunod-sunuran. No? Majority ng mga tao ay nagugustuhan ng mga polisiya niya. Wala pong undeclared martial law. Gumising po kayo. Hindi totoo yan. Huwag niyong ikondisyon ang mga tao sa mga ganyang naratibo na malayo sa katotohanan. Sinasabi niyo, hindi kayo mga terorista, hindi kayo mga NPA, hindi naman kayo gagawa ng eksena sa mga rally niyo. Pero ina-assess niyo ba yung mga rally niyo? Pinapanood niyo ba ulit after niyo mag-rally? Kitang-kita ng mga tao at dinig na dinig ng mga tao na may sumisigaw ng kudita. Meron na nanawagan ng pag-withdraw ng AFP ng kapulisan ng suporta nila sa Pangulo, sa gobyerno. Merong tila naghihimo at sabi pa nga ng ibang eksperto, inciting to sedition. No? So, i-analyze nyo yung mga sinasabi nyo sa mga rally nyo. Panoorin nyo ulit at maririnig nyo kung ano yung mga sinabi nyo. Pasalamat nga kayo, hindi ginagawa sa inyo ang ginawa ng iba nyong kasamahan sa mga aktivista at mga nagrarally nung panahon ninyo, nung kayo ang nakaupo, nung kayo nanunungkulan. Anong nangyari sa mga taong nagsasalita para sa mga magsasaka, sa mga empleyado, sa mga guro, mga jeepney drivers? Ni Red Tag. Yun nga si Patricia noon na nagpaumpisa ng community pantry na Red Tag. Tumutulong na nga sa gobyerno ni Red Tag pa. Pasalamat nga kayo, hindi kayo nare-red tag. Kayo na ito na gumagawa ng rally na kinariringgan ng panawagan ng kudita at pag-withdraw ng AFP at ng kapulisan sa suporta sa gobyerno na sinasabi nga ng mga eksperto inciting to sedition. Pero hindi pa rin kayo nare-red tag. Pero anong ginawa nyo nung panahon nyo, nung kayong nakaupo? Yun nga lang sumusuporta kay Atty. Leni Robredo, ni red tag na eh. Pati Angat Buhay na red tag. Angat Buhay na ngayon ay tumutulong sa gobyerno at tumutulong sa mga kababayan natin na nasa laylayan. Nire-red tag noon. Sa Atty. Leni na red tag. Pero wala kayong napatunayan. Tapos ngayon, kayo yung ganyan na mahilig magtipon at mag-rally. Wala kayong naririnig na pang-red tag sa mga tao. Hindi po talaga kayo dadami. Hindi kayo makakakuha ng suporta sa maraming Pilipino. Uunti kayo ng uunti at hindi kayo magtatagumpay sa layunin ninyo. Matatapos ang termino ng Pangulong Marcos Jr., yon ang dapat, yon ang tama. Respeto na lang. Uulitin ko po, hindi po kayo magtatagumpay sa ganyang paandar. Mas maraming Pilipino ang hindi sumusuporta sa inyo. Kasi nga, uulitin ko, kung kayo madami, no, kung massive kayo, yung inyong rally sa Bulacan, dapat natuloy yon kahit ano pang balakid. Kung totoong madami kayo, dapat natuloy yon. Kaso hindi natuloy eh. So, ibig sabihin lang, minority po kayo, hindi po kayo ang majority. Yun lamang mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo sa kanila?
At ano pong masasabi nyo sa aking opinion na ibinahagi, ilagay nyo lang sa comment section below. At pakilike po ng ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.